Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo ay hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating mga global o ating Global na Tayo team. Of course, sa ating Master Control, kasama natin Miss Susan Aizon, sa Wirecast, si Hero, and of course ang ating executive producer, walang iba kundi si Stephanie Vicente. Ako naman po inyong lingkod, Ray Sampang. Kami po ay inyong nasusubaybayan at napapanood sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And sa inyong mga cellphones, mapa iPhone man yan or Android phone, i-download nyo lamang ang ating PBS Radio app. So welcome po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. So please like and follow our social media platforms. Lalo na paki-follow po ang ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page, and please subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Alright, sige. Well, sa likod po ng patuloy pa rin na kaguluhan sa gitnang silangan sa Middle East na nagiging sanhi po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng mundo na nagiging sanhi ng problema sa matataas na presyo ng produktong petrolyo sa mga pump prices. At nagdo-domino effect na nga po yan, pati sa presyo ng mga pagkain, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Ngayon, yung ibang bansa, may kanya-kanyang diskarte, na ginagawa upang mapababa ang kanilang presyo ng mga produktong petrolyo. Alright? Dito sa ating bansa, sa Pilipinas, patuloy na tumataas dahil hindi po natin mapigilan dahil sa market forces o sa international market. At hindi pa rin na ipapatupad yung suspension ng excise tax. At ngayon, may usapin na rin po na baka pwede na rin isuspend muna ang value-added tax. Pero medyo may resistance yung ating pamahalaan dyan dahil napakalaki ng mawawala kung mismong value-added tax ang masususpinde kasabay pa ng excise tax. Pero meron naman pong mga ibang pamamaraan yung ating pamahalaan tulad ng pamimigay ng ayuda, financial assistance, cash aid, mula sa DSWD, sa Department of Transportation, sa BIFAR, namimigay na rin po sila para sa ating mga fisher folk. Tulad bukas, ang ating DSWD ay mamimigay ng cash aid worth 5,000 pesos sa mga tricycle drivers sa labas naman ng National Capital Region. Nauna po kasi yung mga tricycle drivers natin dito sa National Capital Region. Pero ngayon, bukas, yun naman pong nasa labas ng NCR ang kanilang bibigyan. At nabigyan na rin po nila, nakapamigay na rin po sila ng cash aid sa ating mga public utility drivers, na sa ating mga jeepney drivers. Pero mukhang hindi sapat dahil patuloy na tumataas yung presyo. Tulad ngayong araw na ito, Martes, tumaas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Magkano na ang diesel ngayon? Naglalaro na po sa, I think, 140 to 150. Tama ba ako? 140 to 150 ang presyo ng diesel. Depende po yan sa gasolinahan na pupuntahan ninyo at layo ng pupuntahan ninyo na gasolinahan. Ang gasolina, halos 100 na po. Depende pa rin sa gasolinahan at pwesto o layo ng gasolinahan. Ultimong LPG, liquefied petroleum gas, yung ginagamit natin panluto, magtaas na rin po, sabay-sabay na. Kaya binabantayan natin ang resulta ng tinatawag na inflation, printout, o yung inflation natin ngayong buwan nitong buwan ng Marso.
Okay, tandaan po ninyo, nagsimula ang kaguluhan, yung pag-atake ng US at ng Israel sa Iran, I think February 28. February 28. Hanggang ngayon, nagpapatuloy, hindi pa ho tapos yan at lalo pang lumalawak at lalo pang lumalala ang mga pag-atake. Hindi pa ho tapos yan hanggang ngayon. So, mula noong February 28 hanggang ngayon, patuloy na sarado ang Strait of Hormuz. Iilan lamang ang mga nakakaraan. Ano po? At bagamat sinabi nga po ng ating Department of Foreign Affairs na nakausap nila ang Iran Embassy dito sa Pilipinas at binigyan tayo ng kasiguruhan na ligtas na makakaraan ang mga Philippine Black Vessel dyan sa Strait of Hormuz, hindi naman po yan nangangahulugan na biglang bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo. Isa lang ang makaka-assure dyan, yung supply hindi mapuputol tuloy-tuloy. Kasi bukod doon, dumarating pa ho yung ibang binibili nating langis mula sa ibang bansa. Pero hindi po yan kasiguruhan na bababa kagad ang presyo ng produktong petrolyo sa ating mga pump prices. At ito na nga ang naging epekto. Lumabas na, inilabas na ng Bangko Sentral ika nga po Philippine Statistics Authority ang headline inflation para sa March 2026. Alright? At ang headline inflation po natin ay pumalo na sa 4.2 or 4.2% ating inflation. At para maipaliwanag po sa atin yan, nasa linya na po natin ang komunikasyon ngayon ng ating butihing ikang RCBC Chief Economist, walang iba kundi si Mr. Michael Recaport. Sir Mike, magandang morning. Ay, gandang umaga po, Mr. Ray, at sa inyong mga taga-subaybay. Nice to be back po and happy Easter po sa inyo. Happy Easter, Sir Mike. At the latest inflation printout for the month of March 2026, tama ba? 4.2%? Ano? Ang naging kinalabasan, ang pagbilis ng presyo sa inflation. Were you expecting this 4.2%, Sir Mike? Medyo mabilis po yan ng konti, Sir Ray, no? Kasi yung ano yung expectation kasi a little less than 4%. Pero parang napabilis po dahil kasi instantaneous naman yung pagtaas po ng gasolina, ng diesel. Kasi kung ihahambing natin to sa 4 years ago yung start ng Russia-Ukraine war. Pero ngayon po kasi the only difference is mahigit doble na po yung pagtaas ng diesel. Nasa at least 130 around those levels or 130 to at least 130, 140 samantalang nung 4 years ago hindi man lumagpas ng 100 yan no, in many places around the country. So kaya mas mabilis po this time around, no. Kaya yun ang in-incorporate ng natin, no. Yung at the same time kasi kung transport cost yung pinaka-apektado po kaagad tulad niyan, pag binabiyahe po yung mga iba-ibang produkto, yung ano po, no, apektado kasi pag biniyahe yung mga pagkain tulad ng bigas, ng mga ibang mga basic commodities. So, tina-try na ipasa yan sa pamamagitan na mataas na presyo ng mga bilihin, no. Para nga dahil tumaas po yung puhunan yung cost ng mga nagbabiyahe, no, or yung ibang negosyo rin po, ganun din po yung sitwasyon, no. So, try nilang ipasa yan. Kaya yan po yung naging resulta po, Sir Ray, no. Alright. Although mayroon naman pong intervention measures, Sir Ray, kasi binigyan naman ng subsidiya yung mga drivers, no. Yung fare hike na delay po muna dahil po doon, no. So, ganun din, bibigyan ng subsidy yung fisher folk din, yung mga mangingisda, pati yung mga yung sa agricultural sector para yung layunin po noon para hindi may pasa kaagad-agad yung mataas sa presyo ng bilihin. At least tempered, no? Medyo bawas yung pagpasa at the very least. Kasi yun po yung impact ng mga subsidiya, part of the non-monetary measures. Pero, Sir Ray, susubok po kasi yung mga, yung iba-ibang negosyo, iba-ibang industriya na ipasa. Tapos, siyempre, tuloy-tuloy po yan, Sir Ray, yung tinatawag na chain reaction, no? Yung second round inflation effect. Kasi, sanga-sanga po yan, dugtong-dugtong po yung yung at least sa pamasahe, dinadaan muna sa subsidiya yung intervention. Tapos nakausap mo na yung ibang mga
business and industry groups, iba nag-commit muna for the next 1 to 2 months, hindi muna sila magtataas ng bilhin. Total, old stocks pa naman po yung iba. No? Okay. Kasi it's also a function of competition eh. And ngayon po kasi ang kakaiba, Sir Ray, bakit po it turned out na mas mabilis yung inflation, no? Kasi yung template niyan hawig do sa 4 years ago, no? Nakita na po natin yung episode, pero mas mabilis po ngayon gawa nga kasi po ang kakaiba ngayon yung supply, no? Yes. Yung Oo. although we're steps in the right direction, Sir Ray, we were able to get the inallow na ng Iran na makapass yung mga Philippine-bound na mga oil tanker, mga shipping vessels na nagkakarga ng langis, mga petroleum products, no? Yan, that's a good, that's battle more than half won. Kasi ngayon, supply po yung issue eh. Wala naman po yan kasi before, Sir Ray, 4 years ago, tsaka yung mga previous episodes na mataas yung world price sa langis, no? Kaya tuloy, napipilitan din na, kasi mas priority, sige, kumuha ng supply, kahit mahal po yung presyo sa world market, importante na augment naman yung tulad yan, yung inventories natin worth Yes, 51 days na Alright. from 45 days, no? Kaya ganun po yung sitwasyon, Sir. Tama nga po yung yes, at least at least we're looking forward na may darating ng mga supply if the situation improves, no? Yeah, at least that's a sigh of relief, no? Malaking ano po yan, ha? Mas tapos pero ang reality pa rin, Sir Ray, yung babayaran ng presyo, based pa rin sa world market na ngayon mataas. $114 yung NYMEX oil eh. Kakapon, 111 lang po yan. Tapos, alam nyo po, nung Holy Wednesday, bago po magsara yung market, nasa 100 lang po yan, Sir Ray. 98, 99, or even 100. Tapos biglang, nung nag-ultimatum kasi si Trump uli, no? Nagbigay siyang deadline eh. Parang, biglang 48 hours uli ngayon. So, in about a day, malalaman natin, no? Kung ang tanong po kasi diyan, Sir Ray, magkakaroon ba ng escalation o hindi? Parang anything goes eh. Yeah. Parang ang sinyalis po kasi parang tapos na yung objective sila ng US at ng Israel, no? Okay. So, pero ang patuloy layunin pa rin na lang to. po, Sir Mike, patuloy pa rin. Sabi mo nga, nagbanta na naman itong si US President Donald Trump sa Iran na kapag hindi talaga nila binuksan itong Strait of Hormuz, ika nga, parang bobombahin niya yung mga critical infrastructure, yung energy infrastructure, pati yung mga road infrastructure, and sending them back, and I quote, sabi niya, back to hell, parang ganun, ano, yung sinasabi niya. Kaya't, alam mo naman itong Iran, hindi ito nagpapasintak kay Trump at sa bagkus gumaganti pa, ano, at recently nga inatake niya yung isang facility pa rin na nga nagpo-produce ng langis. Pero having said that, nakikita na tatagal itong kinakatakutan ng hindi lang ng Pilipinas kundi ng ibang bansa, na tumagal ito. Kapag tumagal ito, mas malaking epekto sa global economy. Kapag ba ito, Sir Mike, matanong ko lang, tumagal ito, sumampa ito ng buong buwan ng Abril. Abril. Ano ang maari mong, what do you expect to happen to the Philippine economy bilang isang chief economist? Kapag nakita mo na sumampa na ito hanggang buong Abril, natapos na yung buwan ng Abril, hindi pa rin natapos ang sigalot, sarado pa rin ang Strait of Hormuz, ano ang nakikita mong maaring mangyari? Sir Ray, kasi kaya nga po nag-declare ng State of National Energy Emergency, no? Mula na March 24. Kasi parang na po yan, Sir Ray, nobody knows when this war will end eh. Pero ang mas sigurado po, Sir Ray, tulad yan, based sa latest data, tataas po talaga yung presyo ng bilihin kasi nag-reflect na yan doon sa mataas na presyo ng diesel, gasolina, jet fuel, no? Kaya po yung mas sigurado at ima-manage natin lahat yan, no? Kasi parang emergency planning po yan, Sir Ray. Worst case scenario planning. That's worst case, worst case. Pero at least handa po tayo. Ayun po yung layunin ng yung declaring the state of energy emergency, no? Pero Magmula ng March 24. Pero it will not necessarily put down the prices of petroleum products sa pump prices, Sir Mike.
Ay, yun ang nagiging problema ngayon, ano, yung mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sapagkat sabi mo nga nung before at narinig ko rin sa iba economists, it's yun na yung domino effect. Dahil unang-una epekto sa supply chain pagdating sa logistics, kapag masyadong mataas ang presyo ng petroleum, naipapasa sa end consumer. Napakahirap tuloy explain sa ating mga kababayan kung when will they see an end to this. Lagi naman natin sinasabi na kapag natapos na yung gera sa Middle East, then we can see sabihin na stabilization ng presyo nito ng langis. Pero bilang isang economist, Sir Mike, can the Philippine economy as a whole withstand this shock sa global economy any further, a month or more, Sir Mike? Critical, Mr. Ray, yung supply eh. Kasi yun, 51 days, so parang less than 2 months lang yun. Tama po kayo. Pag matapos yung buong buwan ng Abril, no? So, syempre, kailangan may dumating tayong bagong supply. Kaya nagtatrabaho naman po yung authorities natin, pati yung mga private sector, no, to secure, no. Recently nakakuha ng oil from Russia. Ang binigay na window lang kasi ng US, since naka-sanctions yung Russia before, yung pag-purchase ng langis din doon, hanggang April 12, no? So may window pa po na less than a week, diba? Kasi nangyayari po, Sir Ray, kahit mahal, binibili. Yes, Yan po yes. yung nangyayari. Ay yung sitwasyon kasi importante may supply kaysa yung wala na magamit. Kasi pag wala na magamit, o kundi nanganganib na papunta na doon na walang magamit, magrarasyon po yan. Pag magmararasyon, siyempre, yun po yung basis ng kumbaga yung readiness Kaya nga po dineclare yung state of energy emergency para handa kung kakailanganin magrasyon, kakailanganin ng mga price control, di ba? Para kasi dapat pupulisin din nila yung mga presyo ng bilihin kung ganyan Lahat, kasi kung maraming gusto magtaas ng presyo, so nandiyan yung police powers din, no? Actually, trabaho mandato naman talaga yun, pero mas papaigtingin, no? Para hindi maramdaman ng mga kababayan natin yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin, no? Kung kung karamihan gusto dahil mataas na masyado yung presyo ng langis, dahil kung tatagal yung gera, at tapos gusto ipasa yung mga mataas na presyo sa general public, no, sa ating mga kababayan. So doon sila papasok. They would come up with yung mga measures na talagang on bottom line nun i-ensure na may supply tayo at yung presyo hindi magdadagdag sa burden yun sa mga kababayan natin, no, within the power allowed, no, yung mga authorities allowed. Kaya ganun po yung sitwasyon sa Ray ngayon true enough, alam mo, kung kasi anything goes escalation in the sense na kasi ganyan po yung gantihan. Ito nga parang parang towing the line baka yung mga pronouncement ni Trump yan, pag tinoton yan, parang war crimes yung iba dun no? Parang, yes. Yung mga una niyang banta sa mga civilian facilities kasi yan yung mga biggest power plants ng Iran. At some point nga, pati yung about a few days ago, pati yung mga desalination plants, bawal po kasi yan yung mga tubig, no? O kaya it's really kumbaga parang may blur na yun towing the line ano ba yung katanggap-tanggap at hindi. At kung mangyari yun, escalation, yung risk escalation na yan, gantihan kasi yan, Sir Ray. So madadamage pa po yung ibang energy facilities kung nagantihan yung mga magkabilang yung magkakaibang sides, no? At yung mga ibang energy infrastructure sa Middle East baka madamay sa gantihan nila at lalo pang yung supply hindi na nga nakaka-flow na matino pa sa Strait of Hormuz, kung ma-damage yung ibang energy infrastructure, yung mga natural gas facilities, mga oil facilities, lalo mag-i-strain yan at makabawas sa supply, and it will take more months or years to rehabilitate or fix po. Pero Sir Mike, kung magpapatuloy na bumilis ang pace ng inflation sa kabuuan ng 2026,
nakikita mo ba na nakikita mo ba na kikilos dito ang BSP, for example, magre-raise ng rates kung sakaling patuloy na pagtaas ng inflation sa mga susunod na buwan? Yun na po yung Sir Ray, kasi ngayon, yung latest na 4.1%, yeah, it may be a little over yung inflation target po kasi 2 to 4%. Mhm. So lumagpas na po ng konti do sa yun at 4.1%. That's the fastest in nearly 2 years since July 2024. Well, understandably, yung gera po talaga yung main cause niyan no, more than anything else. Tsaka baka magtaas sila kasi ang mandato po ng mga central bank sa buong mundo, hindi lang naman po yung sa atin, mapa sa US, ibang bansa sa buong mundo, is to stabilize prices and to bring or price stability mandate nila, no? Stable inflation. To bring it back to the inflation target of 2 to 4%. So they would do everything at their disposal to fulfill that mandate. Kaya, Sir Ray, parang 4 years ago, may template na po tayo May similarities, yes, baka mas malala ng konti ngayon dahil mas mahal yung diesel at gasolina ngayon no, compared to 4 years ago. Noong time na yon, Russia-Ukraine war, and it didn't end po, di ba? Nagtutuloy Yes, po yan. hanggang So, ngayon. Oo. kaya ganyan din po yung sitwasyon sa Middle East. Parang nobody knows really for sure kung kailan talaga mag-i-end yan. No? Pero nagtrabaho po yung mga central bank. Sila, ang ginawa nila, kahit galing pandemic, 2022, early 2022, we're still reeling from the pandemic. No? Nag-record low ng interest rate, 0 sa Amerika, sa atin 2%. So, tinaas nila to as high as, from 0 sa Amerika, ginawa nilang as high as 5.5%. That was, mga huli natin nakita yan, July of 2024 or more than 1.5 years ago. Ang BSP rate natin, from a record low of 2% noon bago Russia-Ukraine war, it reached as high as 6.5%. That's the highest in 17 years. The last time we saw that was like July of 2024 then. No? Kaya ang nangyari po noon, Sir Ray, kasi parang kahit galing pandemic, kahit mahinang ekonomiya ngayon, galing tayo sa mahinang yung softer economic growth dahil doon sa underspending, di ba? Dahil doon sa anomalous flood control projects, latter part of last year. Mabagal yung economic growth natin. Pero nakita naman natin kasi mas delikado po kasi na mapabayaan yung inflation. Kasi yung inflation, bring nyo, Sir Ray, lahat na lang ng gusto maghiling, magtaas ang presyo, gagawin nila yon. Okay. So, the only way to slow down, that's inflation expectations sa tinatawag doon, no? Pati yung second round inflation effect. Kasi lahat ng apektadong produkto, mga goods and services, gusto magtaas para maipasa yung mataas na presyo ng petrolyo. Tapos, syempre, tataas yung mga raw materials, yung mga finished goods. So, lahat na lang parang gusto magpasa-pasa. Tapos naman, ang nag-trigger niyan yung mataas na fuel prices or oil prices. So, ang nagiging solusyon, well, it may be painful, but yung central banks, they would deliberately step on the brakes, slow down the world economy by way of raising interest rates. Tataas yung borrowing cost. Parang, ang ironic nga po yun, Sir, kasi parang, mabagal na nga ekonomiya. Parang tapos tataasan mo pa interest rate, no? Oo. Opo, yung mga nahiram, pati yung mga negosyo, parang ironic. Pero ang mithiin po kasi ng Sir, that's the only way na pabagalin yung demand sa krudo, na sadyang pabagalin yung world economy, no? Strange that it may seem, but yun po, and it worked 4 years ago. Kasi hindi naman po natapos yung gera. Alright. Napababa, well, kasi yung consequence, right? That's a unintended consequence. Humina yung world economy, yung economy ng US, the world's biggest economy. Humina yung China, the world's second biggest economy. And China is the biggest importer of oil and many commodities. Bumagsak po yung world price ng crudo. Nag-start yung Russia-Ukraine war. NYMEX oil, yung benchmark, was $92. Tapos in 2 weeks time, nag-$130 yan. Uy. Tapos it took about mga 6 months bago bumaba to nag-80s, nag-70s, mga 6 na buwan po yun. Doon siya nag-normalize, no? So, unti-unti, parang yun din po yung pwedeng mangyari kung sakali hopefully mag-de-escalate, yun ang better scenario, unti-unti din, gradual. Okay. Kasi, napasa na yung mataas na mga presyo ng bilihin. Ganun po yung nangyari, no? So, nandoon pa rin yung stickiness ng inflation na tinatawag, no? Alright. Okay. So, kaya yun po yung sitwasyon, Sir Ray. Pero,
Pero sa kakataas sila ng interest rates, nung bumagal yung world economy, humina ang ekonomiya ng China na malakas mag-import ng commodities, nag $54 na lang po yan yung nung December. At Alright. before we ended the year at $57, tapos before the start of the war and February, we were at $67. Tapos ngayon nasa 140. Alright, pero 114. Sir Mike, okay, ito puntahan naman natin itong foreign exchange natin. Kahapon medyo nag-strengthen ang peso laban sa US dollar. We closed at 60 pesos 60.05 against the US dollar. Pero ngayon, nung minomonitor ko, nag-open tayo today, much higher. 60.18. So, ito na ba ang range bound ng ating peso ngayon against the dollar? Hindi na ba ito bababa sa 15 nandito na siya 60, maglalaro na lang siya ng 60 and above. Hindi na ba natin makikita to in a short term na bumaba ng 59, Sir Mike? May gera po, Sir Ray, lalo na ngayon yung risk of escalation. Kasi parang nagbigay ng palugit si Trump eh. Parang ang pagkasabi niya, April 7, US time zone po yun, no? So, meaning, parang less than a day na lang yun, no? Kasi ang moment of truth eh. Parang pinag-delay niya yan eh. No, yung mga ultimatum niya, yung threat niya na titirahin yung the biggest energy electricity infrastructure ng Iran. At syempre yung Iran baka gumanti rin yan, no? At maapektuhan yung energy infrastructure sa Middle East din, no? Sa ibang mga karatig bansa niya, no? Kaya ganun po, Sir Ray, pag ganito yung pagkakataon, nag-hedge po yung mga tao. Kasi tulad yan, di ba, tayo mismo, no? Yung for the past 2 weeks or so, namimili bansa natin na langis, no? Kung saan tayo makakuha, 'di ba? Yung sa Russia, no? Kung saan tayo makabili, no? Syempre, ang pambayad po doon dolyar, Sir Ray. 'Di ba kahit mataas yung presyo, binibili na natin. 'Di ba? Para lang ma-secure yung inventaryo natin ng crudo at fuel, no? Para 'yan. Kaya ganyan po yung sitwasyon, Sir Ray. Ganyan din po yung mga iba nag-i-import bukod sa crudo. Abang may uncertainty, as a matter of prudence, hini-hedge nila yung mga importation requirements, no? At syempre ang pambayad din po ng dollar. Kaya tulad niyan kasi ngayon may imperative imperative na kahit mahal, walang nakuha, no? Hanggat kasi the only way na magkakalma kasi yung nerves pagka ma-de-escalate yung gera, parang hindi pumayag yung Iran muna doon sa 'di ba? Yung proposal on peace deal. Kaya ang mangyari po niyan, Sir Ray, hinihintay ng lahat din kung at least may sinyalis na, Sir Ray. Mga 15 na barko ang nakalayag sa Strait of Hormuz. Dati halos wala. No, mula no Sabado. Kaya that's a good sign. Tapos allowed pa tayo, yung Pilipinas, allowed pa na mag-ship ng langis at dumaan doon. So, ayun ang inaasahan natin. We are looking forward to something, may pag-asa, kumbaga. Yes. At least on the supply side, na tayo, no? It's a sigh of relief for us, no? Na battle hapon. At least we know we can secure supplies better now. Of course, wait and see pa rin kung how easy would it be or kung mabagal pa rin ba yung at least may sinyalis na dumadami. Yung number one, Sir Ray. So, syempre, hanggat nandiyan dyan kasi yung geopolitical risk, yung mga tao, syempre, nag-hedge sila ng importation at pambayad nila sa importation, dollar. Kaya ganyan po yan. Pero ang nag-offset lang po niya, Sir Ray, kasi mahaba yung bakasyon ng Holy Week. And after Christmas, the longest holiday, if not the biggest holiday after Christmas is the Holy Week. Yung mga kababayan natin, they move around, they travel, they spend. So yung mga OFWs, nagko-convert po talaga yan. Kaya nakatulong po yan kahapon. Ibig nyo, nagbukas siya, Sir Ray, 60.50 kahapon levels. Biglang nag-closing 60.05. Ibig sabihin, masaya po sila nagko-convert, Sir Ray.
Ito lang, gagastos sila papakarga silang gasolina, sobrang Yeah. mahal. O magbibiyahe sila, sobrang mahal. Oo. So, pero masaya po sila mag-convert. Kasi Okay. malapit sa record high po. Alright. Pero ngayon, hindi po muna nababa eh. Okay. Parang hirap po muna bumaba below 60 sa ngayon. No? We'll see in the coming days. No? Kasi it's largely a function of yung developments pa rin sa Middle East. Especially on the war on Iran. So, Well, kung, like you said nga po, Sir Mike, despite all of these things happening, I'm still, like you, very optimistic and still ikang holding on to that optimism na sa mga darating na mga linggo or may it be sa mga darating na buwan, everything will turn out fine. Like yung pinag-uusapan natin lagi, Sir Mike, na when the dust settles, then we will see a better picture. Maraming salamat, Sir Mike. Again, as usual, thank you so much for joining us again and again dito sa ating programa at sa ating himpilan. We appreciate it very much. Thank you, Sir Mike. maraming salamat din po, Sir Ray, at sa inyong mga taga-subaybay. Always nice to be back and happy Easter po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Happy Easter, Sir Mike. At yan po ang ating RCBC Chief Economist, Mr. Michael Ricafort. Diyan po tayo magpipilit ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Sa ngalan ng ating Global na Tayo team, mula sa ating Master Control, Susan Aison, sa ating Wirecast, si Hero, and of course sa ating live audio streaming, si Justin. Yan, and ang ating Executive Producer, Stephanie Vicente. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. May panyaya kami sa inyo ha. Subaybayan nyo pa rin ang Global na Tayo bukas. Meron tayong mga panauhin, mga overseas Filipino workers. Nakaschedule sila sa atin bukas, lalong-lalo na yung mga repatriated na natin mga OFWs na nandito na sa Pilipinas galing sa Middle East. Magkakaroon na naman tayo ng kwentuhan at mapapakinggan natin ang kanilang mga journey. Tabayanan nyo yan bukas sa Global na Tayo. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.